voices, homey stories. Here in 808 Tambayan. Feel the good vibes, real stories. Here at 808 Tambayan. Magandang araw at hali kayo dito sa Ito'y Tambayan Podcast. Dito natin pag-uusapan ang mga buhay at karanasan namin bilang Pilipinong mag-aaral sa Waipahu, Hawaii. Ang pag-uusapan namin ngayong araw na ito ay ang mga pagkakaiba ng karanasan sa paaralan sa Pilipinas at dito sa Hawaii. Ako si Jackie Acebes, galing Kawit, Cavite. Ako si Kate din, galing taga Zambales. At ako naman si Kazaya Spell, taga Gonzaga. Halina kayo! Para sa topic na ito, ano yung napansin mong pagkakaiba sa Pilipinas at dito sa Hawaii, sa paralan? Yung una kong na-notice ay yung uniform. Wala silang uniform. So, kala ko nun, meron tayong uniform sa school. Yung type A tsaka type B. Oo. Like every Monday, Tuesday. May, sa inyo, yung school nyo, ba provided yung uniform sa tuition? Hindi. Sa amin hindi. Yung dati na parang nung LM ko, kami yung magpapatahi ng uniform namin eh. Ano Oo. ba yun? Like, private ba yun? Yun pa, nakaparehas akong public at private noon. Public no LM, private no high school. Oh. Sa akin kasi public ako, kaya hindi siya provided. Ako rin. Pero dapat mag-high school ako sa Pilipinas. Dapat private. Kaso, yung COVID. So, ayun. Online. Kasi yung letter mo para papunta sa Hawaii, dumating? Oo. Yung pagkakaiba sa akin na napansin ko yung teacher yung Oo. yung pupunta sa classroom. Imbes na yung sa Pilipinas, si teacher pupunta sa classroom nyo. Unlike dito, Yeah. students Okay. yung pupunta sa class, sa room ng teacher. Yeah, sa room ng teacher. Kasi doon sa Pilipinas, kung sino yung advisory mo, or kasama mo sa advisory, yun na yun. Oo. Tapos na. Yun na yung Tapos iba-iba yung buong taon na advice. kayo magkasama na. So, nung may nagsasabi, yung kaklase ko sa chemistry. Iisip ko, ano yun? Iba yung kaklase mo sa chemistry, iba kaklase mo sa Dito. sa math, ganon. Pala ganon talaga. Kaya, Doon rin Yeah. ako nalito nung first time ko lang dito. Tapos alam ko na magsiswitch kami ng klase. Kala ko same lang kami ng mga classmate ko. So, ayun. Parang sinundan ko lang yung iba. Tapos, mali yung classroom. oo, maling classroom. So, yung nagtatawag na ng mga pangalan, wala ako dun. So, Late parang ka no? Third year na. Parang ganon. Kailan ka dumating dito, Kataya? Freshman year noong, I think, second quarter. Second quarter na freshman year. Okay. Senior year na. Okay. Tsaka yung Diyos ko, pag unang dating ko, 3 papel. Dala-dala ko. Kasama ko pa si Kataya at Arnold. Then kay Mr. Inoy yata. Oo. Kasi pa lang tayo noon. Oo, kasi pa tayo noon. Tapos, di ko maintindihan yung schedule si Mr. Inoy pa nagturo sa akin dito ako punta sa nod. Pero I don't know kung saan ako. Classroom. Saan yung classroom, saan yung J. Naalala ko nung after ng class na naiwan ako ni Kazayan, mag-isa ako doon. Sa next class ko, hindi ko alam kung nasaan. Hinahanap ko F building, nandun ako sa gym. Hindi ko alam kung nasaan. Sa gym ako. Sobrang hindi ko gets yung schedule. Kasi, like, kung sa Pilipinas, kung ano yung, usually kung ano yung, yun na rin yung classroom. Pero also, kung ano yung subjects mo sa araw na yun, minsan yun na din yung subjects mo sa buong linggo. oo. Paulit-ulit lang. Kaya minsan, 8. Kasi at saka isang araw, 7 or 8 Oo. subjects. Unlike 7 or 8. Dito, 4, 3, 4 or, 30 oo. per day. Tapos yung homeroom, once a week lang. Mm-mm. Yun, gets ko yun.
Pero yung parang pasalit-salit, parang odd schedule, even schedule, lalo na kung biglang sila nag-B or A or C, tulala na ako, di ko na alam. Same. Sanay ako yung parang isang schedule lang ilalagay ko sa cellphone ko tapos na. Dito parang papalit-palit ako ng wallpaper kada araw para lang di ko pa nasaulado yung bell schedule na ngayon. Wallpaper ko na lahat ng schedule ko nakaano na dito. Para hindi na ako malito. Yung exams din, yung schedule ng exams. Ay, oo. Ay, oo. Like every semester ng dito. Dito, every semester. Tapos minsan, depende lang sa subject. Teacher nyo, kung trip niya mag-exam sa, like, for the next week or sa mid-quarter nyo. Kung trip niya lang, sige, mag-exam kayo. Pero dun sa atin, every quarter. Tapos, sa amin dati, siguro nung grade 8 ako, minsan meron kami mid-quarter. Oo, kami rin. Yun. Sa amin, Tawag quiz na, lang. sa amin tawag ng chapter test. So, parang ilang percent ba yun ng grade mo? Parang 10% ng grade mo. Ayun. Kaya kailangan talaga lahat magawa mo. Tsaka dito, not weighted, yung grade. Doon sa Pilipinas pala yung weighted yung grade. Yung parang 70% or no, 20% ng grade mo galing sa exam. 10% galing sa activity, 10% galing sa homework. Dito Okay. hindi. Dito hindi. Basta, parang zero-based. Oo, it depends sa teacher Oo. dito. May mga ibang teacher din na 10% bibigay per project. Parang isa lang ata yung teacher ko na nag-weighted na gano'n. Sa akin mostly. So, Mostly. isa lang. The rest Hindi. parang, Depende kasi bahala ka na siya. ng mga rules, unlike dun sa Pilipinas, is same lang. No, yung isa lang teacher ko na tunaan. Parang 10% yung quiz. Tapos mostly homework yung yung pinabagbasehan niya ng grades mo. Kaya parang baliktad. Minsan po nga dito is, yung test, mas mababa pa yung weight niya kaysa sa project. Oo. Oo. Pansin ko yun. Yung project sa Pilipinas, 30% ng grade. Di mo magawa yun, baksa ka agad. Oo. Tapos yung lunch rin na nakakalito. Oo. Yung sa elementary ko, merong panghapon, merong pang rin. Yeah. Pwede, meron pang ako na pang umaga sa inyo. Tapos salit-salita niya klase namin. So kapag nag-bell na, yung first class, magla-lunch muna sila. Tapos pagtapos nila yung second lang. Gets. Okay, yun. Parang kasi sa amin din ganun. Parang, kasi yung school ko, kinder to 12, grade 12, lahat nandun sa isang school. Kaya kinder half day lang. Kaya wala silang lunch. Yung mga LM, mauuna yung lunch break nila. Tapos sunod, junior high lang. As in 7 to 10 lang. Tapos 11 to 12. Iba-iba lunchtime para hindi sabay-sabay at napakadaming tao sa cafeteria kung sabay-sabay lahat. Dito hindi. Lahat isang bell schedule yun na yun. Sa akin kasi noon, sa amin is, to high school, may specific time like 11 hanggang 12, 1 hour time kami. It's either pwede kami umuwi, karinderya. Talaga yung, okay. Mga pala Sa high school, pwede. Sa amin hindi. Pati yung LM, pwede sa amin. Sa amin, bawal. Pwede, Lock yung gates. pwede kang lumabas, pwede kang punta sa bahay nyo, like sinabi ko, Oo. pwede punta sa karinderya or magbaon na lang, ganun. Nung public ako nung LM, pwede kaming umuwi. Pero nung pagdating ko ng private, bawal kami. Bawal na siya. Bawal. Pagkakaalala ko, bawal. Maybe nung grade 6 ako pwede, pero pagdating ng high school, wala talaga. Kasi dito, bawal kang lumabas eh. Dito Oo. bawal talaga. Merong specific food na pinibigay. Oo. Yun din, yung food. Pero sa Pilipinas, iba-iba yung may choices. Like, Oo. lahat magkakakanin. By default, may kanin lahat. Pero, kung lunch, Oo. by default, lahat may kanin. Tapos, iba-iba lang yung ulam. Pero iba-iba rin yung presyo ng ulam. Kasi cash yung babayaran mo. Yung babayad mo pala. Tapos, yun, kapag recess, dito kasi kapag recess, sariling pagkain or mag-early lunch ka. Oo. Doon sa Pilipinas,
May Maraming parang, choices. may mga biscuit Iba-iba talaga. Minsan may tinapay, minsan may turon. Iba pa sa pang-umaga, iba pa sa pang-hapon. Oo. Ikaw, Kate, ganun rin ba sa inyo? Mm. Alam ko madaming lagi pumipila na meron pa nga nakapasok sa loob, eh. Alam mo parang mga tindere. Ay, oo. Sa'min minsan gano'n. Pero ayun, yung mga estudyante nagbebenta sa Ay, amin oo, minsan. may pang ganun. Oo, lalo na kapag ABM, ABM or may elective ka na, not elective, pero yung, Sa cookie. oo, yung cookery mo, para maging business class mo siya bale. Tapos, kailangan may pondo kayo, ambagan kayo. Like, literal na sarili mong pera yung galing yung mga materials mo. Dito, provided lahat. Not lahat, pero mostly provided yung lalo na sa culinary. Sa kanila, may Tas parang building sila para sa kanila, may kusina sila. Doon sa amin, yung cookery namin, sila makikita mo may mga nagdadala ng partner, may makadala ng sandok doon sa bus. Alam ko yung kaklase ko may dala siyang yung tawag dito, yung strainer, dala niya. Kasi may magagawa sila fruit salad. Kaya kailangan nila yung i-strain yung canned yun, yung fruit salad na can. Siya yung nagdala ng strainer. Ang pangit naman tignan sa bus. Ay, kung ano-ano dala mo. Halatang estudyante kapag kung ano ang dala sa bus. Mm. So, Ay, saka cancel ko is, yung grade mo, makikita mo makikita mo sa Infinite Campus. Ay, oo. Oo. Kita rin ng parents mo or guardian mo. ayun yun. Sa Pilipinas, makikita mo lang every quarter. Every card giving lang. Oo. Hulaan na lang kayo ng grade. Oo. Hulaan. Diyos ko. Nung tawag dito, nung nalaman ko na yung may Infinite Campus na live talaga yung grade. Gulo, patay na. Weekly malaman yung grade at pwedeng tingnan na magulang. Sabi ko, alam siya, hindi ka pwedeng pumalya ng, parang isang beses may na-fail ka, tapos yung babawi ka, kasi sa week na yun, pwede nang makita agad ng parents mo. Isang beses na, not naman na-fail, pero like, na parang na-warningan na, Pwede kang malapit na bumawi. yung, oo. Parang wala pa yung deadline, pero kasi yung sinaming isang time na parang since missing pa yung yung activity ko, biglang bumaba grade ko. Kaya nagulat ako. Pati yung nanay ko nakita niya. Nasa trabaho siya, nakita niya yung cellphone niya. Di ako yan. Di ako yan. Di ko kasalanan yan. Di ako yan. Tas alam mo rin yung cleaners kapag after school, wala sila dito, Oo. no? Meron custodian ng tagalinis. Oo. Doon sa Pilipinas, kung hindi alphabetical, bilangan kayo 1, 2, 3, 4, 5. Oo. 1, 2, 3, 4, 5. Sino 1, Monday, 2, Tuesday, 3, Wednesday, ganon. Sa amin meron naman naka-assign. Naka-assign. Every area, like, Area? oo. Every area. Sana, Like, sino sa basurahan, sa loob, sa CR, sa likod, ganon. Wala kami nun eh. Buti sa inyo, ganun. Sa amin, daming takas. Pero, kahit Nakakainis. maraming tumatakas. Naalala ko, yung kaibigan ko, na assign sa basurahan. no. Tapos, isa siya sa mga leader. Mm. Tapos, yung mga ibang kasama niya, hindi sumipot. Eh di siya yung napagalitan kasi siya yung leader. Ay, hindi na. Mga pair naman, no? siya na nga leader, siya naman. Ako rin dati. Lalo na nung, I think grade 9 ako noon, na Friday cleaner. Alam mo, pinakamalala kapag Friday. Oo. Diyos ko. Friday cleaner. Natitira lagi sa amin 3. At kami yung big three na nag-ano lagi. Yung big three na lagi kami yung sasalo ng buong kalat ng buong week. Lalo na kapag dinas ng Thursday. Kasi di ko alam kung bakit nung taon na yun, laging Thursday walang pasok. Laging suspended, laging Sa inyo? wala. Oo. Di baksak. Kung di naglinis yung Wednesday, sa amin baksak. Kaya, Di ba nagiging suspended lang kapag may bagyo?
bagyo, heatwave. Di ko alam po sa inyo kasi sa amin napaka-common ng heatwave eh. Sa amin hindi. Sa oo. Mamatay na kami dun. Mahangin sa amin. Hindi. Bulubundukin ba sa inyo? Hindi. Pero mahangin. Sa inyo, kadal. Lubundukin rin. Pero marami rin palabaybayin. Pero sa area naman namin, sa school, medyo malayo. Amin hindi. Tabi kasi kami ng dagat. Kaya Ano pala. yung kanal na malapit ko sa school, diretso na yun sa Manila Bay eh. Kaya pakainit lagi. Yung singaw, yung malala. Mainit na nga, madali pang mabaha. Kaya madaling masuspend doon sa amin. Pero nga lang yung mayor namin naging tulog. Kailangan gisingin. Pakisuspend na po. Yun din napansin ko dito. Di rin nasuspend, bihira. Bihira lang. Kasi sobrang lakas na ng Oo. ulan. Yung ulan. Alam ko nung intermediate ako, tas may bagyo, meron pa rin pasok, tas nauwian. Lahat ng mga kabas ko, lahat kami basang-basa. Yung mga payong namin, na, Sobrang basa. di ka na mawala payong ko nun. Tsaka kapag umuulan dito, yung mga estudyante hindi masyado nagpapayong. Kasi meron silang sasakyan. Pero also, shock din ako na parang, sabi nila na parang nakakahiya daw magpayong. Mas nakakahiya yung dadating ka sa bus, para kang basang sisiw doon. It's just a shower, sinasabi ko. Shower? Shower? Buhok ko para kung bagong ligo. Ang bigat na ng ulo ko, sobrang basa ng buhok. What do you mean? Shower? Lakas naman ng pressure ng shower. Tapos sa Pilipinas, kahit, ano yun? Yung Kahit parang malakas yung ambon ulan. lang? Oo, ambon lang. Nagpapayong pa sila. Di ba? Di yung halata mo kapag Pilipino dito or na Papayong sila. o lumaking kasama mga Pilipino. Nagpapayong. Diba? It's just a shower. Pero power through lang sila eh. Gulat ako. Ako, hindi na nga ako nalabas kapag tawag dito, kapag maulan. Isang beses kailangan ko maglaba kahit na ulan. Talagang pinayungan ko sarili ko, pati yung labahin ko. Tignan ko yung mga kasama ko doon. Ba't wala silang mga payong? Talagang power through lang sila kahit naglalabas sila dito. Iya ako rin. Di ko gets. Yun. Tsaka, doon sa atin staple yung payong. Init or maulan. Dito hindi. Hindi. Literal na baseball cap lang. Yun lang. Kapag sobrang lakas na, yung kailan na ba yun? Yung malapit ng, wala na ata yung mga seniors nung mga oras na to. Yung tawag nun, nag-brown out dito. Brown out? Brown out? Yung wala nang Brown out dito? Oo. Period 7 ata nun. Oo, period 7. Nawalan ng electricity. Tapos, sobrang traffic pa. Oo. Di ba? Tapos, sobrang lakas ng ulan. Yan lang yung time na marami ako nakitang mostly, basically. Maraming ako nakitang nagpapayong. Oo. Tsaka ang lakas pa ng Oo. Maraming nabahan. Ayun. Pinalabas na kami ng teacher ko ng early. Yung period 7. Para makauwi agad. Sa amin hindi. Siyempre senior ako, siguro wala na ako noon by the time. Sabi niyo yun. Pero, alam niyo yung bago mag-spring break ba yun? Biglang umulan at suspended yung last Friday bago mag-spring break. Oo. Yun, alala ko na parang pagkatapos ng internship ko, dito, kasama ko si Mr. Brown doon. Pagbaba ko doon sa bus, marami pa ring tao. Usually, pagtapos ng internship ko, wala lang tao doon kasi 3 p.m. na yun. Tapos, nandun pa rin mga tao. Tapos, mga walang payong. Yun. Balik na naman sa payong. Pero, walang, I don't know, like, walang nagkakapote, walang nagkapayong, walang, yung parang rain safetyness, turbaness, everything. Yung, I don't know, kasi sa amin sa Kawit palaulan, laging maaraw, kailangan, laging may something ka nadala na pang protection. Dati nung bata ako, pinagdadala pa ako rain boots ni mama. Sobrang muna. Oo. Bakit kapote eh? Kapote.
Yung LM ako nagbubutsak. Yung bag ko may sariling kapote noon eh. Kasi, I mean, nung bata, alam mo yung mga Barbie na bag, merong Cartoon pocket character. sa loob, tapos may pang, ano yun, kasi di siya waterproof. Meron talaga siyang kapote. At saka wala siyang Early college. morning ceremony. Ay, oo, Yung yun. ano lang dito, yung mga GRTZ. Oo. Monday. Yeah. Oh, yun napansin ko. Yung uniform lang din nila. Since nga, kanina sabi natin walang uniform dito. Yung uniform lang yung mga may polo. Yung parang dress. Yun. Yung, Professional. yung mga professional. Yun lang. Yung mga GRTZ. Yung mga AHS na parang naka-scrub sila. Yung mga ibang academy, actually, oo rin, pero not Bihira. Yung sa ibang academy, parang polo. oo, polo lang. For the specific academy. Yun, sa apps. Ganun. Nung academy ka, apps ka rin? Hindi arts. Arts. Pero polo lang rin sa Polo lang rin. IET polo. Oo, polo. Sa apps polo. Yun yung Actually, polo. Sa culinary, medyo iba. polo rin, pero meron. Oo. Pero merong... Meron sa, sa business. Yung, meron. Yung business attire, pero hindi mo. Ayun. Pinapakita doon. Hindi siya. Ano yung Hindi siya pandeka? required. Pero, meron bang extra credit kapag sa ginagamit siya for Dress for Success like every Yes. first Monday of the month. parang ano lang, Mm-mm. parang Pero hindi siya totally required. Pero meron akong teacher noon, si Mr. Murakami. Mr. Required Murakami. talaga siya sa amin noon. Oo. So, ayun. Pero I think sa ibang teacher for business is hindi siya necessarily required. Pero Si Mr. that was, sasabihin ko, nag-loading yung mind. Hindi siya, yung Muslim teacher is hindi siya totally required. Pero sa akong teacher na, kailangan talaga every first Mr. month. Knox, di masyadong required. Sinasabi niya, pero di niya ni-require as Mr. Knox. Yun. Yung polo lang ng apps, yun ang sinusuot ko kapag Monday for uniform. Pero, binibili mo yun, no? binibili yun. I think $15 ata yun. I think 15 ata. Yeah. Yun. Pero, unlike talaga na, yung early college ba? Yun, tawag dito, nung una di ko alam na yung early college kasi akala ko parehas lang yung early college tsaka yung post-high school, yung yung post-high school counselors, pati yung early college, akala ko parehas lang yung ginagawa, oo. Kaya I think nalaman ko lang ata yung early college dahil sa counselor ko, nung paglipat ko ng counselor after ko umalis sa EL. Hindi ko lang ata nalaman yung early college kasi... Pero kung early college, kala ko kapag inanong mo yun, pupunta ka sa college. Ay, siguro, baka may ibang course na ganun. Actually, ganda nga ng early college kasi kapag yung mga tinitake mo ng mga classes sa ngayon, ngayon high school ka, pwede nang mabawasan kapag magka-college ka. Instead, ititake mo kapag college ka, hindi mo na ititake. Lalo na mahal. At saka libre pa. Oo, libre. Lalo na sa dito yung college dito, imbes na per semester yung bayad, pero I mean, per class yung bayad, per credit. Mag-ano ka na lang, early college ka na lang, isulit mo na. Oo. Na like, Libre pa. or at the very least, punin mo na yung mga foundations mo, like yung puro mga 100 classes, or yung, tama, history, 155 ba yun? Tapos English 100. 155 ba yun? 152, 151. 151? 151, ayun. Yung mga foundation na, thing dapat kunin mo na. Kasi sa Pilipinas, Walang ganun. walang ganun. Walang ganun. Kung ano yung binigay sa'yo na class, yun na yun. Walang AP, may AP, oo, pero hindi siya advanced na program. Yung AP doon, araling panlipunan. Natin. Social studies, yun lang yun. Kala nga ng iba yung AP natin sa Pilipinas, AP na parang dito. Oo. Pero no. Yun nga, kaya nalito ako, ano yung AP dito? Kasi inisip ko araling panlipunan, syempre. No, hindi pa ako lumilipat dito, kasi narinig ko lang na may mga AP classes, AP chemistry, AP bio, whatever. Tapos ako,
AP. Ano yung sabihin nun? Din look up ko. Advanced, parang advanced program M.M. Dito, doon sa atin. Araling Panlipunan. Social Studies. That's it. Ayun. Ayoko nung Araling Panlipunan. Dito ko lang nagustuhan yung, I guess, Araling Panlipunan. Social Studies. Dito ko nagustuhan. Okay lang naman. Okay lang, both. Hindi naman sa ayaw ko sa isa, gusto ko sa isa, ganun. Parang ano lang. I guess teacher din yung magkakaiba. Ganon. Doon kasi sa Pilipinas, lahat, tawag dito yung, let's say for example, math. Sa Pilipinas, lahat, sabihin mo, geometry. Calculus. Not calculus, pero geometry, algebra, lahat yun i-stack mo na sa isang taon. Unlike dito na per grade level. Like, diba, algebra 1, grade 9. Tapos, geometry, grade 10. Oo. Algebra 2, grade 11. And then electives sa senior. Maganda rin sa early college. Kapag sa senior ka na, pwede kang mabawasan yung mga classes mo. Yeah. Ay, oo. Yeah, yun nga eh. If you take ng early college nung maybe mga sophomore ka, Oo. tapos history, mawala na yung Pag tuloy-tuloy ka na early college. Ay, oo. Ganda nga nun eh. Like, mabibigyan ka ng maraming opportunities to take other classes. So, Sayang nga eh, na senior year ako dito, like, nag-transfer. Kasi, syempre, pag early college ako, yun lang din yun. Oo. Both, kinukuha ko. Meron akong Algebra 2, habang nag-Math 100, tapos meron din akong English 100, habang nag-ELA 12. Kaya, sayang, pero, maganda pa rin naman yung itsura pag college. Kasi, at least, knockout na yung mga, kasi kapag napasa mo. Salamat sa pakikinig ninyo sa 808 Tambayan Podcast. Laban lang. Salamat Pero layo na. Hanggang sa muli sa ating pagkikita. Bye!